Malinaw na 29 na tao lamang ang nasa silid-aralan, ngunit nang siya ay nag-check ng attendance, 30 ang kanyang nabilang. Inakala ng mga kaklase niya na nagbibiro siya, kaya siya, at ang class monitor ay muling nag-attendance. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Ana na ang ika-30 tao ay hindi tao, kundi isang multong babae na nakaupo sa upuan ng absent na estudyante. Hindi alam ni Ana kung bakit niya nakikita ang mga multo. Sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan, may multo sa bus na nakatitig sa kanya. Bumaba siya nang nagmamadali, ngunit nang malapit na siya sa bahay, may nakita siyang multo ng bata sa tabi ng kalsada. Bigla niyang naalala ang sinabi ng isang tao online na ang pagsigaw ng galit sa mga multo ay maaaring magtaboy sa kanila. Ngunit ito ay nagpakita lamang na kaya niyang makita sila. Tumakbo si Ana sa takot habang ang multo ng batang lalaki ay sumusunod sa kanya. Sa kabutihang palad, malapit lang ang bahay ni Ana. Pagdating sa bahay at nakumpirma niyang hindi siya sinundan ng multo, naghanap si Ana online at nakakita ng video tungkol sa mga espiritu. Ang tagalikha sa video ay naniniwala na ang pagsigaw ng malakas sa mga multo ay maling paraan. Ang paggawa nito ay magpapagalit sa mga multo at maaari pa silang sumunod sa taong nakakita sa kanila pa uwi. At totoo nga, nang tumingin si Ana, nakita niya ang maliit na multo na nanonood ng TV sa kanyang bahay. Iminungkahi ng tagalikha na kung makakita ka ng multo, magpanggap kang hindi mo ito nakikita. Ginamit ni Ana ang pamamaraang ito. Kahit anong gawin ng maliit na multo para takutin siya, nagkunwari siyang hindi niya ito nakikita. Kinabukasan, papunta sa paaralan, pagkababa ni Ana ng bahay, nakikita siya ng multo na nakaupo sa tabi ng kalsada. Para maiwasang guluhin ito, sinuot ni Ana ang kanyang headphones, nagunwaring wala siyang nakita at naglakad na nakayuko sa harap ng multo. Pero ang susunod na... Who's that?